sa radyo pagsapit po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 7 po ng gabi. Marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga. At anuman ang inyong pinagkakabalahan, sa pangalan po ni Atong Mas, samahan ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Hindi na po matutuloy yung pagboto o gaganaping mga botohan sa paglalagay po ng mga presinto sa mga mall. Gaya ng unang itinakda ng Commission on Elections. Ito'y pagkatapos po na punahin ni dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal na yung pong yung botohan sa mall, isang malaking paglabag sa batas po yun sa ilalim ng Omnibus Election Code, sapagkat hindi po maaari na gawin mong o ipatupad mo yung gawing polling precincts, yung pong mga mga mall, sapagkat meron nakalagay sa batas na kinakailangan ay ilang araw, matagal 45 ba? 50 days, Kung 50 days na lang bago maghalalan, hindi na raw po maaari yun. Labag na raw po yun sa batas, sabi po nung dating commissioner. Kaya nagbago ngayon ang isip nila dahil natakot sila, baka mademanda sila. Kasi kayo nagpapatupad ng batas, tapos kayo rin ang lumalabag sa batas. Yun po lalabas na. Baka ma-compromise yung integrity ng eleksyon. Tama. Mababaliwala ang mga boto ron. Kasi ginawa niya sa hindi tamang lugar. 250,000 pa naman yan. Hindi pa yun kasi questionable nga yun. Dapat matagal pa, pinag-usapan na yan . Alam mo kung bakit? Di ba bawal sa mga botante yung binibigyan mo ng mga pinakakain mo? Bibigyan mo ng kung ano-ano. Especially during election day. Mga kaibigan. Sino ngayon na makapipigil? Na pagkatapos bumoto nitong mga botanting... O before bumoto. Diyan sa mga presinto dyan, mapakain sila. Alam mo naman ang mall, lahat ng tindahan nandyan. Sana kung lahat siya sarado. Hindi ba? Mga kaibigan, yun lang, paglabag na yun . Hindi ba? Inconsistent. Hindi po tumutugma sa batas, na nagbabawal yung pwede mong pakainin. Paano? Kung pagkatapos o bago ka bumoto, sasabihin sa'yo, pumunta ka muna doon. Sa isang tindahan dyan, kumain ka muna. Basta ang iboboto mo si ganito. Di ba? O pagkatapos nun, pwede mo pang paabutan ng sukli ron. Hindi nga nagbabayad, may sukli pa. Bigyan nyo ng sukli lahat ng kakain dito. Di ba? Ang sukli niya, puro tigli 500, Oo. O 1,000. Naku po. O kumain na, may sukli pa, mga kaibigan. Parang pulis. Saka parang di ba? Kasi dapat sagrado yung botohan Ba't mo gagawin sa isang shopping mall? Ano yan, piyesta? Oo, di ba? Sa mga public lang yan. Kaya sa public school. School. O anumang edipisyo ng gobyerno. Hindi pwedeng privado Hindi, pwede raw yun basta... Pwede rin. In-accredit ka. Oo. Kumbaga, parang accreditation, di ba? Parang may franchise. Mag-aaway ngayon yan yung mga may-ari ng malalaking mall, para magpa-accredit. Hindi, yun lang meron ng conflict dun Kasi alam mo naman ang mga negosyante, yan ang mga pinag-ihingan ng donasyon.
ng mga Endorsers. ng mga Kandidato. kandidato. At pangalawa, mga kaibigan, kahit pasabihin mo yung iba yung kasi iba, katulad si dating Senador Manny Villar, yung pamilya niya, meron sila mga mall Hindi ba? Kung si Manny Villar may sarili mall, hindi raw pwede yun. Ang pwede lang yung mga negosyante. Kung Yung donor negosyante, nagbibigay din ng donor pera din yun. May pinapaboran din mga kandidato yun. Siyempre, meron silang gustong manalong kandidato, di ba? Dahil yun ang makakatulong para lalong lumaki yung negosyo nila. At o kaya mabigyan ng proteksyon. One way or the other, yung kanilang mga interest, Negosyo. business interest, mga kaibigan. Kaya isang malaking kagaguhan yung naisip na yun Buti na lang binawi. Oo, si Makalin tala nakaisip Oo, niyan. naalala ka. Last year niya yung pinanukala, di ba? Pero hindi niya sinabi ito. Kala ko ba magaling na abogado yan? Mm-mm. Bakit hindi niya sinabing bawal pala pala. yun sa ano? Tapos na sa panahon, no? Oo. Mabuti na lang, may dating commissioner na matino. Mm-mm. Yung sila Rasabal, mukha naman matino. Bata pa yun, di ba? Mm-mm. Hindi ka mukha nung matanda dyan na nanggaling dyan. Walang hiya yun Ayun, nagretiro na rin. Oo, ngayon partisan, balik na naman siya sa partisan politics. Kaya nung nakaupo yan sa Comelec, partisano rin Di ba? Oo. Kung kani-kanino rin kumakabit na partido, Para walang ano, hiya no? talaga Para nagpa-practice din as election lawyer, no? Nasa Comelec, napakawalang hiya nung matandang yun. Mm-mm. Bakit ba mga kaibigan ini-interview pa puro kagaguhan ang pinagagawa niya sa Comelec. Ma-attend pa nga sa Senate hearing, di ba? Kaninang umaga, pinatay ko yung radyo Yung narinig mo yung boses. Narinig ko ano kukunin mo diyang matino? Di ba? Oo, tama. Anong matino sasabihin Polluted niya? source yan wag dapat. Hindoropot na yan, di ba? Mm-mm. Yan ang sinasabi natin sa mga nasa media. Mm-mm. Di ba? Hindi marunong pumili nung credible. Source, Buti na lang mabuti pa yung mandurugas dito sa San Juan na alkalde. Marunong pumili ng credible tsaka incredible na venue. Parang walang kumibo, Wala, hindi nakakibo Hindi yun. nakaimik, Matindi nangyari doon sa kumpare. Delubyo yun, Ibig sabihin, wala kang credibility. Yan ang pinakamasama sa isang media practitioner. Ang masabi na ikaw ay walang credibility. Paano mo mapapatunayan ng isang media man na walang credibility? Yung mga pinagsasasabi nila, hindi nagkakatotoo. Hindi nagiging issue. Hindi ba? Mga kaibigan, hindi yung hindi irrelevant sila sa mga pangyayari. Isa yun sa indikasyon na wala kayong credibility. Kasi nga, tinan mo, puro kayo broadcaster, sabi nyo. Liga kayo ng broadcaster. Bakit hindi namin nabalitaan sa TV na magkakaroon ng debate? Broadcast yan TV. Sa radyo rin, hindi namin narinig. Paano namin nalaman na hindi sumipot si Giyang Mandurugas? Nabasa namin sa dyaryo, hindi sa broadcast. Sa broadsheet namin nabasa Oo. Ha? Liga ng mga broadsheet. Hindi kayo, sinipot kasi wala kayong credibility. Yun ang ibig sinabi. Kinwestiyon yung Kasi credibility yung nyo. kapisanan ninyo, Who you? falsifikado. Buti hindi nag-text si Giya. Who you? Falsifikado lumalabas. Saka masakit yung nangyari sa kanila dahil yung naminta sa grupo nila, isang taong korap din naman, di ba? Nanakaw. Oo, di ba? Nagkaroon ng dahilan. Ibig sabihin, talagang pag wala kang credibility, mas credible sa iyo magnanakaw Tingnan mo si Erap. Ultimo magnanakaw, kaya kang tirahin no? Oo. Mga kaibigan, ganyan po. Napakasakit, Kuya Eddie. Oo. Ha? May mga naka-schedule pa yata yan, hindi na matutuloy. Wala falsifikado pala yung kapisanan
Sabi ng SEC. Hindi, meron Hindi. silang May- meron silang may question kinakaharap lang na doon. kaso. Suspendido eh. At saka ang sabi doon, kaya sila walang credibility, hindi raw ipalayan yung yung kapisanan ng mga Nako, broadcaster. lihis din naman yung no? Hindi, masakit po yun, mga kaibigan. Especially, wala naman kayong personality na gawin yun. Mag-sponsor kayo ng debate. Sana hindi nyo na ginamit yung broadcaster. Pwede naman kayo mag-imbita ng debate, not necessarily dahil kayo yung mga broadcaster. Unang-una, nakakahiya eh. Hindi ginamit ng mga ng mga nasa broadcast eh. Yung istorya na magkakaroon ng debate. Sa madalit sabi, saan kayo broadcaster? Sa Tabo o saan? Saan ba kayo nagbo-broadcast na istasyon? Sa gasolina ba o sa MRT? Saka meron naman silang forum. Di sana inimbitahan na lang nila pareho yung gusto nilang mga kandidato. Kaya nga, lalo na nga kung wala naman mga sinabi yung mga nandiyan dyan, magngangawa lang, manghihingi lang kayo ng donasyon sa politiko. Kaya nyo ginagawa yan. Huwag nyo nang kalagkarin yung broadcaster. Kasi sumasama tuloy ang imahe nung iba. Di ba? Bagay kami, hindi kami apektado niyan. Natatawa nga kami. Di ba? Oh, nakakatawa talaga yung pipintasan ka ng mandurugas. Oo. Sipin mo yan. Huyo rin. Ganun no? Miyembro pa no. Hindi ba miyembro din yun doon sa yung isang press club? Sino? Yan, si Lagay. Si Lagay Gonzalo. Oo. Miyembro yan doon eh. Paano? Hindi, ibig ko sabihin, kung wala namang ganun, di ba? Iba na lang organization ang gamitin niya. Total, may iba kayo, yung pinanghihingi rin na party list nila. Pwede naman yun eh. Sayang. Kasi yan eh. Isang organisasyon, kahit ba walang membro yan eh. Huwag mo sirain masyado yung media. Kahit dinisqualify na ng COMELEC na pwede pa naman yun eh. Hindi ka naman kumakandidato. Huwag niyo wasakin yung institusyon na bumuhay sa inyo, hindi ba? Nagpakain sa pamilya mo. Walang kasalanan yan, yung broadcaster eh. Di ba? Ang may kasalanan kayo eh. Yung tao. Oo, nanghihingi lang kayo ng pera. Lalagyan nyo pa ng pamagat na debate. Mga Dapat kaibigan, na di lang, napapahiya kayo. Nangumbida na lang sila ng isang private company, no? Na pwede naman nilang yun yung eh. Oo. At saka sino magtatanong dyan na broadcaster? Yung broadcaster na walang programa. Hindi ba? Yung mas maiingay yung kamukha lang yan nito mga nasa social media. Hindi ba? Sa forum, alam mo yung mga forum na mga media forum kung saan, Media Betis. Iyan po mga kaibigan, ang daming nagpupunta dyan. Yung regular sila na lahat ng forum Pinupuntahan. kinakainan nila. Ng libre. Oo, malaking Lalo bagay yun. si Suzuki. Si Lailani Suzuki. Si Linggoy Alquas. Naku, basta may libreng pagkain, nandun yun eh. Hindi naman yun, no? Forum. Hindi, nagpapanggap na ngayon ako na media raw siya dahil may column daw siya. Saan siya nagko-column? Wala na, yung hindi na lumalabas na dyaryo. Dati lumalabas, ngayon hindi na. Opinion. Weekly pa naman. Wala kwenta opinion. Ngayon, mga kaibigan, ayan po, may mga nagpupunta dyan. Kung paano yung mga maiingay sa social media na lintik kung makakuan eh. Makakantsaw. Hindi kantsaw, nananakot pa nga eh. Lintik eh, mga kaibigan, dahil ang lalakas yung magpahiya ng mga tao na hindi naman dapat nilang ginagawa. Hindi ba? Alam ninyo, hindi naman pala butante. Si Freddy Aguilar lang, tanungin nyo kung saan nakarehistro yan, damuhong yan. Alam ko minsan lang narehistro yan eh. Yung kumandidato siya. Dahil kumandidato siya mayor, natalo pa. Nung panahon na yon, isipin mo yon. Tagal na nun Tumakbo kang mayor. Bago ka tumakbong mayor, ubod ka na yabang.
Eh lahat na lang nang masalubong mo, tinututukan mo ng baril, tapos tatakbo ka ng mayor. Kita mo na, mga kaibigan yan ang sinasabi natin. Kaya si Freddy Aguilar, tanong nyo, yan ba registered voter yan? Ito inuulit-ulit namin. Bakit? Kasi nawawala na tayo sa nawawala na yung propriety. Alam nyo, yung mga walang karapatang lumahok sa anumang usapan na may kinalaman sa eleksyon, ang isang tao na hindi naman boboto, lalo na yung walang karapatang bumoto, dahil hindi siya nagparehistro. Mga kaibigan, ayaw niyang lumahok. Hindi ba sa isang bagay na ayaw mong lumahok, ibig sabihin, hindi mo kinikilala yung proseso ngayon, ba't ka makikipagbalitaktakan? Hindi ka naniniwala doon sa process. O ba't ka makikipagbalitaktakan? At bakit ka mag-i-endorso ng mga kandidato? Hindi ba? Kung ikaw mismo, hindi mo pwede iboto. Hindi, tsaka hindi ka kasali sa proseso. Yung pwede lang mag-endorso, balitaktakan, o makipagdebate. Yung pong mga butante, hindi ba? Sila muna dapat na entitled dun sa sa mga ganong proseso. Pero hindi ka naman nagparehistro. Mag-endorso ka ng kandidato, laki ng kikitain mo. Kaya nag-endorso, hanap buhay. Hindi, yun na nga Isa na yun bakit? Paano naman itong mga niloloko mo? Yung mga yung mga butante. Sila pa ngayon ang lilitaw na walang karapatang magsalita. At pag nagsalita sila, sa gusto nilang napipili nilang kandidato, abay sila pa babanatan nung mga hindi naman, mga rehistradong butante. Ayun ang sinasabi natin magkakahalataan mga kaibigan tignan ninyo yung yung mga nag-i-endorso. Sa tingin pa lang umpisa pa lang, dapat tanungin mo na ikaw ba artista, nag-endorso ka ng kandidato, celebrity ka. Unang tanong, bago kita kuning endorser, butante ka ba? Ikaw ba may karapatang bumoto ngayong eleksyong ito? Pag wala, wag mo nang pag-endorsoin dahil wala siyang karapatan eto na lang ang tanong. Yan ba sila Daniel Padilla na yan? May ini-endorso rin kandidato iba, di ba? Yan ba nakarehistro? Umpisa pa lang, may duda ka na. Bakit? Kasi hindi sila, lalahok sa proseso kung paano yung pagre-rehistro. Bakit Kasi celebrity sila Ang kailangan sa pagpaparehistro, pumila ka. Pipila ba sila? Doon pa lang, kaya may doubt na kung sila ay mga registered voter o hindi sila hindi sila butante. Hindi ba? Ang liwanag nun yung mga maiingay dyan, si Mocha Uso, yan ba? Butante ba yan? Ayan po Si Linggoy Alcuaz, hindi naman butante yan Alam mo kung butete. Kala ko butanding. Mga kaibigan. Hindi butante, butanding. Yan po, kamukha lang yan noon. Yung mga nasa Facebook. Ito mga ito, kung ibalandra yung sarili nila, liga. Saan kayo may basketball ba? Liga daw sila ng mga broadcaster. Ang tindi, liga Liga. Mga kaibigan para bang Sakop mo yung buong Pilipinas. Oo. Sus Mariosep. Pagkatapos, wala pala kayong personality. Bakit? May problema yung organisasyon. May kaso sa SEC. Securities and Exchange Commission. Meaning to say, may kaugnayan yon doon sa pangalan ng organisasyon nyo at sa organisasyon nyo. Kinu-question ng inyong mga ang inyong mga entity. Di ba? Hanggang ngayon, ginagamit sa forum. Paano yun?
binibigyan. Nakakapag-forum yan. Ang sponsor, sino? Oo. Badcor. Mhm. Ang sponsor, sweepstake. Samantalang dyan, pag nagpapa-sponsor ka, ang higpit dyan. Oh. Kailangan totoo yung yung ano mo. Oh. Diba? Magsasubmit Pangalan ka ng mga estasyon. ano mo. Ito, questionable. Bogus. Falsifikado. Yun nga party list niya, bogus din Oo nga, diba? Yung Na pera na business nga. address, no? Isipin mong kaya walang hiya yan si Sixto Brillantes. Mm-mm. Akalain mong i-accredit yun. Credit yun. Wala namang opisina yun. Mm-mm. Ha? Hindi pa registered yun. Dati noon, meron, tinakbuhan yung opisina. Ang laki na utang. Si Wally ginigiba nung ano. Hindi, pero hindi yun ang nakasulat sa kanilang requirement yun yung organisasyon na yun, walang personality. Una, hindi sila nakaregister sa BIR din. Wala silang registration sa BIR. Lahat ng lahat ng requirements. Legal requirements. Oo. Wala. Para i-accredit ka, para mag-qualify ka as party list. Pero pinalusot ni Brillantes. Pinalusot ni Brillantes. Magkano? Baka yun yung inaangal ni Dr. Calayan after the election. Natalo naman sila. Hindi ba? Doon na simot yata, Alin? si Doktor. Inubos nila Yan alam mo, Sira pa yung pamilya nun. pagka ganyan ang mga kausap mong tao, may kasabihan nung araw dyan. Mag-alaga ka na ng 10 ulupong, wag lang yung kamukha niya mga yan. Sisimuting ka. Talaga ubusin ka niyan. Mga lintayan Wala naman mga kuwan. Wala naman serbisyong maibibigay sa'yo, puro perwisyo lang. Puro kabig. Tapos nilalagyan nila, magkukumpul-kumpul sila para magmukha silang totoo. Para katakutan mo sila. Di ba? Para pag nanghingi sa'yo, magbigay ka. Ganun yun Kukuyugin ka, no? Kaya yung mga organisasyon, pinipili yan. Dapat yan, alam nyo, pagpasok mo sa isang samahan, lalo na mga ganyan, ano ba objective na mga ganyan samahan? Itaguyod ninyo yung pagsasama-sama sa mabuting layunin. Yan ang primary objective ng isang samahan Yung tinatawag na camaraderie. Di ba? Itong mga ito, pangangamada ginagawa nito Hindi naman camaraderie. Ikakamada yung mga racket na. Oo. Sino ba kukutungan natin? Ikamada nyo na. Di ba? Sino bang i-extort natin ngayon? Sino ba tatakutin natin para magbigay? At sino ba gugulatin natin politiko? Ngayon nagulat sila ng politiko. No? Yan, darating yan. Hindi na kayo makapanggugulat. Di ba? Mga kaibigan, ganun din yung mga hindi naman po butante. Tigil nyo na, katarantado nyo. Tinan mo, tumahimik yung marami. Nung nagbanta ang gobyerno ng Singapore na sila ay pinag-aaralan na makapagsampa ng kaso laban sa mga nag-post ng sa Facebook na ito daw si Duterte ay suportado ng kanilang Prime Minister. Yun daw Prime Minister nag-express ng support sa kandidatura ni Duterte. Alam nyo, kung kayo may mga isip, yung ginagawa nyo, hindi mo dapat gawin yun Alam mo kung bakit? Unang-una, ano pakialam nun? Butante ba yun? Yung Prime Minister ba ng Singapore, boboto ba rito yun? Yung bang kanyang endorsement, may epekto ba yun? Walang epekto yun. Hindi ba? Masyado ninyong ginugulat yung mga kalaban nyo, tinatakot ninyo. Mananakot kayo, hindi naman sapat yung kukote nyo. Kapos. Hindi namang abot dun sa kwan. Sa standard ng na tawagin kayong genius. Hindi, panloloko yun, deception yung ginagawa nyo Niloloko ninyo yung publiko.
At ang masama, labag sa batas yun. Ngayon, bigla silang tumahimik eh. O ba't wala ngayong ang tatapang ninyo nung una? Pati si Steven Seagal nga, nilagay eh. Ano pakialam nung hinduropot na si Steven Seagal sa kay Duterte tsaka sa eleksyon? O sino pa? Ang dami. Si Trump nga, sinasabi rin. Meron pa yung mga CNN, no? Si Duterte raw. Tingnan mo mga gago ito, mga nagpopopo sa ang lalabnaw ng utak. Masyadong mababa ang level ng pag-iisip ng mga taong ito. Walang IQ. Bagsak sa IQ eh. IQ test, babagsak itong mga ito. Kasi, sentido común lang eh. Bakit naman, pakialam ng mga yan? Ba't naman mag-i-endorse? Yan ang mapapala nila. Ba't si Steven Seagal ba eh? May interest sa Pilipinas? Para mag-endorso? Unang-una, hindi naman siya butante. Ano interest niya? Yun lang eh. Isipin mo eh, di ba? Nabalitaan lang kasi nila, nabasa nila yung kay Lee Kuan Yew. Na nag-comment. Na nasulat yung sa libro ni Lee Kuan Yew na nilagay niya na yung panghihinayang niya sa Pilipinas. Wala eh. Akala nila sila yun. Si Lee Kuan Yew. Hindi, sila yung tinutukoy na kasi sabi ni Lee Kuan Yew ron eh, nanghinayang ako niya dito sa Pilipinas. Bakit yung mga magnanakaw dyan nakakabalik pa? Si Marcos, di ba? Oo, binanggit niya yun. After a while, nakabalik. Anong klase mga tao ito? Samantalang itong mga maiingay na ito, alam nyo, lahat niyang pinipili yung kandidato, hindi naman talaga makakabuti sa bansa eh. Unang-una, bakit? Baka hindi nyo alam. Sino man ang piliin ninyo dyan eh, mababaliwala na yung kaso ng plunder. Yung mga nakakulong ngayon sa kasong plunder, makakalaya na yan. Yan ba ang kandidatong pipiliin mo? Palalayain yung mga plunderers, no? Magpapawalang bisa sa mga pinaghirapang batas, sa mga sa mga pinuhunanan ng buhay na ipagtanggol ang bansa natin laban sa mga manlulupig. Di ba? Sa mga mapaniil ng kalayaan. Yan ba gusto ninyo? Sino nagtatagumpay ngayon? Si Enrile, di parang mongoloid na pumapalakpak ngayon. Sino man ang piliin nyo dyan, makakalaya sila. Matatapos ang kaso nila. Di parang pumapalakpak ngayon si Jinggoy Estrada sa kulungan niya. Tsaka si Bong Revilla. Di ba? Nagtatatalon yan sa tuwa. Sapagkat yung mga kandidatong pinipili ninyo, yung mga kandidatong kakampi nila. Papabor sa kanilang interes. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ito naman pong itong binulgar ni Senator Antonio Trillanes na si Mayor Duterte daw meron pong merong deposito na nagkakahalagang 211 million sa isang bangko dito sa Pasig. At pagkatapos niya pong ibulgar yan daw deposito na yan, ayon kay Trillanes, may isang instance na nagkaroon ng malaking deposit sa account na yun na tinutukoy joint account yun ni Mayor Rodrigo Duterte at saka nung kanyang anak na dating mayor na si Inday Sara Duterte. Joint account nila dito sa isang bangko sa Pasig branch, at yan daw may isang instance na birthday ni Duterte noong 2014. Nagkaroon ng malaking deposit. Bahagi nung 211 ngayon na laman nung account na yon. O kung matatandaan ninyo, hindi ba
naghahamunan sila nung una, itong mga presidentiable. Noong unang debate pa lang, ano? Oo, sinahamon niya. Sabi niya, okay, akin na yan. Akin na yan, Binay. At pipirmahan ko na ngayon. Noong unang debate yan, ano? Ngayon, di ba? Ito naman si Binay, para lumabas na hindi totoo bintang sa kanya, na hindi naman niya hinarap sa Senado, tungkol sa pagtatago ng maraming account, bank account, mga kaibigan, siya pa naghahamon. Di ba? Parang ano yan yung mga kumukontra kunyari sa drugs. Ha? Pero yung pala, sila protector ng drugs. Ganun lang yan para magkaroon ka ng ng magandang imahe at hindi ka pag hinalaan na ikaw pala nasa likod ng droga. Para si Erap, di ba? O ngayon, yung pong yung naghahamon, si Duterte pa nga naunang tumanggap nung hamon. Sabi, akin na yan. Matandaan nyo yung debate. Pirmahan ko na. Sabi niya, dito sa harap nyo, pirmahan ko na. Pero biglang-bigla po, mga kaibigan, sa kabila na ito'y itinatanggi ni Mayor Rodrigo Duterte na wala daw katotohanan yan, biglang-bigla, binabawi niya yung waiver. Yung kanyang waiver na nauna na mabuksan yung any account na mag-uugnay sa kanya. Any bank account na may kaugnayan sa'yo, mga kaibigan. Bakit nakapagtataka? Bakit biglang umurong si Duterte? Sasabihin mo, hindi totoo yan. Hindi pala totoo. Mas lalo mo dapat na idiin yung waiver. O gusto mo, pipirma ulit ako ng panibagong waiver. Para dyan, specifically sa account na sinasabi nyo. Para mapahiya itong mga gagong ito Ito yung mga gumagawa lamang ng paninira laban sa akin bakit pagdating sa waiver binawi niya? Ayaw na. Kung talagang ang dahilan niya raw, hindi na. Pagbawi na yun, di ba? Hindi na niya nung ini-interview siya. Pahirapan ko na lang si Trillanes. Hindi pahirapan. Tsaka mo pahirapan. Patunayan mo munang hindi sa'yo. Ang dinadahilan nila ang burden of proof anya. Nandoon sa nagbibintang. Hindi, nilabas nga yung bank account number Ayun na yung proof Yun nga yung proof Ang patutunayan ngayon, inaamin mo ba na sa iyo hindi iyo? Yun na hindi niya masagot. Sabi mo, hindi iyo. Handa ka bang pumirma sa waiver at bubuksan natin ito? Ayaw niya. Ayaw. Bakit po? Asa na hindi kailangan doon ng burden of proof. Ang kailangan doon, tanggapin mo yung hamon dahil ang akala ng publiko hindi ka magnanakaw. Wala ka, ikaw Sabi pa nga. Sabi mo, mahirap ka, simple ka lang. Pinatong mo pa yung paa mo sa lamesa, pinakita mo yung mga sapatos mo na hindi naman signature. Pangkaraniwan lang na sapatos. Pinakikita yung bahay mo. Simple. Bungalow. Diyan ka nakatira. Talagang naniwala ang mga tao. Hindi naman namin sinasabing hindi totoo. Hindi totoo yung yung paratang ni Trillanes. Ang iniingi, ang inahanap namin hanggang sa huling sandali patunayan mo na hindi ka nga nagpayaman sa pwesto. Hindi ba? Ikaw ang nagsabi nun Hindi naman nagsimula yung pag-assert na ikaw walang itinatagong kayamanan na namumuhay ka ng simple kung magkano lang sweldo mo. Siya lahat nagsabi nun Di ba sabi niya pa nga yung mga girlfriend niya, tinitira lang niya sa boarding house, di ba? May mga ganun pa siya dati. Kaya nga, mga kaibigan, ngayon, dapat patunayan ito. Hindi pinag-uusapan dito yung burden of proof. Yung burden of proof, sa husgado yun. Politika ito. Election pa. Pipili ng leader dito. At ang hinahanap nga matino. Di ba ikaw yung matino? Mga kaibigan, yun ang ipinangangahas ni
ni Duterte, siya matino. Di ba? Kaya siya tumakbo eh. Oh, bakit ngayon bigla yatang nag-iba ihip ng hangin? At ang sabi pa, hindi lamang yan ang bank account na hawak daw ni Senator Trillanes. Meron pa. Hindi, pag binasa mo yung dyaryo, yun ang sinasabi niya eh. Oh, at ang nakapagtataka, to the rescue kaagad si Alan Peter, akala mo kung sino, Cayetano. Haba, no? Ha? Ang haba naman ang apelido. Aba, defensive eh. Dapat ito si defensor eh. Puro defense, Hindi ka naman kamag-anak ni Miriam, ba't defensive ka? Di ba? Si Miriam, defensor yan eh. Ang apelido. Oh, mga kaibigan. Ikaw kala ko ba matino ka, Cayetano? Gusto mo, pag ikaw maglalabas ng bank account, paniwalaan. Pag ibang maglalabas ng bank account, hindi dapat paniwalaan. Kasi ang sabi niya, binabanatan niya si Trillanes. Imbes na sagutin niya yung paratang. Hindi ba, ng fair and square? Hindi. Nagre-resort sila sa squid tactic eh. Ha? Ilihis. O, para mailihis eh. O, gumagawa sila ng ibang issue na ang tawag doon, yung parang squid tactic. Diversionary. Diversionary. Ha? Ang tawag niya, dati raw protector itong si Senator Trillanes, ngayon daw protector. Kasi daw ito dumeklara na supported. Di ba pinagbibintangan nga pa nga nila na si Grace po raw ang nasa likod niyan. Whether sino pang demonyo ang nasa likod. Ang nasa likod niyan. That is beside the point. Ha? Ang issue, kahit ba sino pang demonyo maglabas niyan Ang issue dito, totoo ba o hindi totoo? Ha? Oo, at hindi lang naman yun, no? Oo. Yes or no? Iyo ba ang Sabi account mo, na hindi, ito? Hindi. sinabi naman niya, hindi totoo. Paninira lang yan. Waiver. Pumirma ka sa waiver. Hindi, gusto ni Duterte, hindi yun. Patunayan niya muna. Hindi, sinabi na nga ni ayun na nga yung bank account, Hindi, may pangalan paano na. mo nakuha yan? May bank secret zero. Hindi. Hindi yun. Yung tinatanong ni Duterte. Hindi Paano mo yun. nakuha yan? Kasi ang Sa husgado yun, yung sinasabi mo. Siya yung una naghamon ng mga bank waiver nung panahon ng unang debate. Pwede yung katwiran na sinasabi ni Peter sa husgado. Oo. Hindi naman, ito bar of public opinion na ito. Dahil election ngayon mga kaibigan Dito mo patunayan. O di ba, ano ibig mo sabihin? Yung inakusahan si Binay, kasama kayo sa nagsasabi. Si Duterte, binabanatan niya si Binay, diba? Nanakaw. Dito mo na ipaliwanag. Di ba? Ba't hindi ka nagpaliwanag doon sa Senado? Ano ba kinukwestiyon kay Binay? Di ba isa dyan, bank account? O bakit ngayon? Pag si Binay, mali. Pag kayo, hindi mali. Ano yun? One way. Pagka si Binay, burden of proof, walang burden of proof. Pag sa inyo, may burden of proof. Anong katarantaduhan yan? Yan ang sinasabi natin sa mga lipunan ng uto-uto. Itong yung mga uto-utong masyadong palahanga, pag-aralan nyo muna. Mabuti. Bayaan yung ipaliwanag nila, hindi kayo ang kandidato. Kayong mga nagsisisagot sa Facebook, hindi kayo kandidato, wala kayong pakialam. Unang-una, hindi namin natitiyak kung butante kayo. Saka yung paniniwala sa kandidato, kailangan kilalanin mo ng lubos. Yung mapapangasawa mo nga, kikilalanin mo lubos Dapat mong gawin yun Oo. Di ba? Ano pa, kinabukasan pa ng bansa, pagtitiwala mo dyan. 100 plus million yung nakapayang Hindi namin tao sinasabing wag kang humanga dyan. Wala kaming pakialam kung sino gusto mo. Ganon din kami. Wala din kayong pakialam kung sino gusto namin. Wala tayong pakialaman. Ang pinakikialaman natin, ang mauupong leader dito sa Pilipinas, kapalaran ng bansa ang nakasalalay dito.
kinabukasan ng sambayan ng Pilipino at ng ating bansa. Mga kaibigan, sino kandidato? Yun ang sumagot. Ha? Hindi yung hindi naman kayo authorized. Magsisisagot kayo sa Facebook para siraan nyo yung ibang tao na nagbubulgar. Ipagtatanggol mo yung kandidatong gusto mo, hindi mo na maalam kung ano yung totoo. Hindi ka nga appointed eh. Hindi ka naman in-appoint para ipagtanggol mo siya eh. Siya yung kandidato eh. Siya may issue. Siya yung pinaparatangan, di naman ikaw eh. Ba't sagot kayo ng sagot sa Facebook? At ang mabigat. Ang sagot nyo pa, hindi yung kung totoo o Yung hindi issue, eh. ibang issue pa, no? Ang sagot nyo, binabalikan nyo naman yung ano. Pinag-akusa. Hinahanapan nyo naman ng masama. At ang sagot pa mabigat. Kahit ano sabihin nyo niya kay Duterte, kaya yan yung nagmumura, diyan kami. Yun ang ano eh. Wala kaming pakialam doon. Pero Gusto mo maging luko-luko? Oo. Sa'yo na yun. Decision mo yan eh. Decision ng isang tao kung gusto niya magpatiwakal. Sarado na eh. Ngayon, wala makakapigil. Ang importante sa amin, wala kayong pakialam kung panagutin si Duterte. Kung pinasasagot si Duterte. Kasi ang issue Nililiwanag lang namin sa inyo na wala kayong paki sa hindi nyo pami. Ang issue pa doon kasi hindi raw niya idinideklara sa kanyang SALN yung bank account na yun. Yun yung unang-unang point ni Tinatago. Oo. Yun Hindi ang ibig deklarado. sabihin. Oo. Okay lang na may 211 million ka eh. Hindi mo nga dineklara eh. Public official ka eh. Si Duterte naman, hindi naman hampas lupa yan eh. Na ipinanganak eh. Gobernador ang tatay niyan, di ba? At saka siya nag-aral sa anong patawag sa mga ganyang eskwela, exclusive school. Diyan siya nag-aral simula bata. Hanggang sa lumaki siya, nakagraduate, di ba? Hindi naman kinu-question eh. Ang kinu-question, sa iyo ba yung bank account? O hindi? Sabi niya hindi. Ang susunod doon, paano ka nakapag-ipon naman ng ganyan? Di ba? Hindi ka nga pinanganak na mahirap. Pero, hindi ka rin naman pinanganak para magkaroon ng ganyang klaseng kalaking deposito. Di ba? Madali na. Tapos, meron pa pala mga business interest. Na hindi rin deklarado sa SALN. Hindi rin pala nakalagay sa SALN. Pare-pareho tayong nanloloko. Ayan ang sinasabi ko, di ba doon sa issue ng OFW, pare-pareho silang nanloloko ron. Kahit si Duterte nanloloko ron eh. Kasi hindi totoo, hindi sincere yung kanilang mga sinasabi na ipinapangako mo, nagpapanggap ka sa sinasabi mo, hindi naman totoo. Yung concern, yung pagmamalasakit sa mga OFW, mga kaibigan, ganun din dyan. Tsaka yung bungad niya kasi doon sa political ads niya, di ba? Wala akong ganyang kalaking perang panggastos katulad ng iba. Underdog effect. Pahirap effect eh, no? Mahirap effect. Di ba, nagsalita nga rin siya sa harap ng mga negosyante. Kahapon. Sa forum. Nadismaya eh. Dismayado yung mga negosyante. Kasi ang sabi, ang inaantay nila, kasi nga negosyante yun, yung forum na yun para sa mga negosyante, mga kaibigan, ang inaantay nila kay Duterte magsalita ng mga programang binabalak niya. Pang-ekonomiya. Sakali na siya maupong presidente tungkol sa ekonomiya ng bansa natin. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo kung nung araw, nung bago pa magumpisa ang eleksyon, mga 3 taon, bago mag-eleksyon, nakapagsulat ako ng maikli na ilang paragraph lang dahil wala nga tayong mapagpipili ang presidente, isa sa naisip ko na dapat kumandidato. Kumandidato. Para yung publiko may pagpilian. Sayang naman. Si Manny Villar. At magandang makatandem na Vice President etong si Duterte. Bakit? Kasi si Villar, ekonomista. Si Duterte naman, peace and order.
maganda sana, hindi ba? Sino ba katambal ni Duterte ngayon? Ano ba si Alan Peter? Lahat gustong papilin yan eh. Siya raw ang magiging All around. Siya raw ang taga-Castigo, no? Bastonero. Doon ka sa Muntinlupa. Doon ka magbastonero. Di ba? Baka gusto mabilanggo. Walang ganun sa politika, bastonero. Wala nun. Mga kaibigan. Bastos lang meron, pero bastonero wala. Tsaka siya raw ang magsisilbing kuha ng agenda. Ano yun? Agenda kuha. Agenda implementer, ganon. Hindi, taga payo kung anong gagawing agenda. Mga kaibigan, lintik managinip si Alan Peter Cayetano, Technicolor din eh. Ay, isipin ninyo yan. Pareho kayo nagmamalinis. Ano sabi ngayon ni Trillanes? Ikaw, Cayetano, tumabi-tabi ka. Baka isunod na kita. Mga kaibigan. Palagay ko, alam na ni Cayetano ibig sabihin nun. Di ba? At ito naman si Trillanes, hindi naman magsasalita ng ganon. Kung walang bala. Kung wala siyang pinangahawakan. At ako, isa sa mga noong pa, hindi naniniwalang malinis yan. Si Peter Cayetano, gago rin yan eh. Mga kaibigan eh, baka akala po ninyo. Di ba? Inaakusahan niya yung si Bongbong. Ito daw 10 billion. Yung pinapanagot nila kay Marcos, gusto nila panagutan ni Bongbong. Sabi ko, yung tatay niya, di ba? Yung tatay niya, hindi naman malinis yun eh. Katunayan tumanggap yun ng shares of stocks doon sa BW Resources. Yung pong BW, yung stock market corporation na itinayo ng dami ni ERAP. Yun ang pinaglagyan nung ninakaw na pera sa GSIS at saka sa SS. Nagkaroon yung tatay niya ron, ilang milyon share. Daang milyon shares. Mga kaibigan. Hindi naman niya binili yun. Walang puhunan. Walang puhunan. Laway. Kaya pinagtatanggol nila si ERAP sa impeachment, di ba? Doon sa Bilardi account. Sila yung mga bumoboto pabor kay ERAP, di ba? Mga kaibigan. Di ba, pagkatapos nga na mapatalsik si ERAP, may initiative sa Senado na tanggalin siya. Dahil nga doon sa ginawa niyang pagtanggap sa pera. Ano sasabihin nito si Cayetano? Nagmamalinis yan. Si Cayetano. Wala pa si Jim, ano? Wala pa. Ibig sabihin hindi tayo makakapasok pa sa radyo. Alam mo ba magandang sinabi ni Duterte para sa kanya? Binanggit na naman niya yung kanyang sex organ. Ano naman kinalaman nun sa 211 million? Hindi, dito sa sa Makati Business Club Forum. Ay, bastos, Ibig ko sabihin, ang kausap mo dyan, negosyante. Ang gustong pakinggan sa'yo niyan yung economic policies mo. Programa mo. Pagkatapos, isisingit mo ron yung tarugo. Yung tarugo, ayan, nakalagay sa dyaryo, penis mga kaibigan, di ba? Ayan, ito, sabi sa kanya, ito yung mga bahagi nung excerpts nung kanyang mga sinabi. I was separated from my wife. Hiwalayan niya ako sa asawa. I'm not impotent. Hindi naman daw siya baog. What am I supposed to do? Ano gagawin ko? Let this hang forever? Pababayaan ko na lang, nakasabit ito. Isipin mo yun, ang tinutukoy nga raw, yung kanyang penis. Mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, pakinggan po natin ang ilang mga mensahe mula sa ating himpilan. Sa amin pong pagbabalik, tayo po ay sabayan na mapapakinggan sa Radyo DZRJ. Mga pangunahin
pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Tunay na nagmamahal sa bawat Pilipino. DZRJ 810, handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Naghahatid ng balita at impormasyon sa bawat Pilipino. DZRJ 810, handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Bro Incorporated. This is 8 Tri TV. Para sa inyong mga masugid namin taga-subaybay ng 8 Tri Media, sa mga nakikinig at nanonood sa Cable Link Channel 7, may regalo kami para sa inyo. Mag-text lamang at sabihin ang pangalan ng programa sa aming himpilan na pinapakinggan o pinapanood nyo ngayon para sa chance ang manalo ng gift pack mula sa 8 Tri Media Broadcasting. I-text lang sa 0917-798-8910 ang inyong pangalan, lugar at ang pangalan ng programa ang inyong sinusubaybayan. 0917-798-8910. Text na! Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga pong muli mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenar. Ako naman si Peter Calastra. Sa pangalan po ni Atong Ma, kami po ay muling mag-aanyaya hanggang alas 10 sa ating pong palatuntunan na sabayan po ninyong napapanood sa 8 Tri TV, ang radyo sa telebisyon, sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7, at sa himpilang ito ng DZRJ Radyo Bandido, 8 sa inyong mga talapihitan. Sa ating pong mga nais magbigay ng reaksyon, ang ating landline sa ating himpilan ay 4120288. Samantala ang ating po naman text line ay 0917-798-8910. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Mga kaibigan, dami po tayong pag-uusapan ngayon. Isa na po yung na lumabas na issue, inilabas ni Senator Antonio Trillanes
tungkol po sa isang bank account na nag-uugnay daw di umano kay anong pangalan? Mayor. Mayor Rodrigo Duterte. Ito'y joint account nila daw ni dating mayor, anak ni Mayor Duterte, si Sara. Inday Sara Duterte. So sa madalit sabi po, ito'y dinideny naman mismo ni Mayor Rodrigo Duterte at sinabi niya po na dapat daw patunayan nito ni Senator Antonio Trillanes dahil siya nag-aakusa. Ang tawag nila doon burden of proof, mga kaibigan. Ang burden of proof daw ay kay Senator Antonio Trillanes para patunayan yan. Ngayon, gusto natin sanang makausap po makausap si Senator Antonio Trillanes tungkol dyan sa issue na yan, mga kaibigan. Bueno, ewan ko lang kung ano status. Tinatawagan ba? Na-contact na? Ito. Nag-text kasi, okay daw eh. Oo, nag-text din daw siya kay Tala. Oo, okay Antabayanan po ninyo kung makukuha natin ng panig ni Senator Antonio Trillanes patungkol dun sa sagot ni Mayor Rodrigo Duterte na hindi raw totoo yun. Kung ano masasabi niya doon sa yan daw ang burden of proof ay kay Senator Antonio Trillanes na patunayan yung bank account. Ay lalahanin natin yung bank account may number. May number po Yun ang basihan di ba? At saka sinasabi kung anong bangko. Kung saan? At may yung anong branch ng bangko, sa Pasig. At saka meron pang nilabas na mga listahan ng mga deposito. Hindi, negosyo, yung mga business nila. Interest. Business interest. Marami pala. May mga chowking. Hindi naman dininay ni Duterte. Ang sagot lang ni Duterte ron, ano gusto nyo? Magnakaw kami. Kaysa magnakaw kami, may negosyo kami. Masama ba yun na may pamilya yung anak ko? Gusto niyang buhayin yung pamilya ng aking anak, di ba? Ano yung pambubuhay namin? Di magnanakaw kami kung wala kami negosyo. Hinaag pa, ha? Parang yung parang yung mga nanghihingi sa bus. Kasi yung negosyo, hindi naman masama. Masama yung negosyo kapag yan nakamal mo during your tenure sa gobyerno, mga kaibigan. Ang masama doon, ang titignan sa iyo doon ng tao kung paano mo na acquire yung mga ganong property. At kung diniklara mo yan sa SALN mo. Yan. At ito pa nga ang isa. Yan daw, sabi ni Senator Antonio Trillanes, yung sinasabing bank account na yan ay hindi nakadeklara sa SALN ni Duterte. Ni Mayor Duterte. Hindi nakadeklara. Painit na, no? Pati yung yung mga business interest. Hindi ba mayroong requirement sa submission ng SALN? Kailan ang pecha? Bukas ang deadline. Deadline na pala bukas. Ano magiging epekto nun? Palagay ko na na-isubmit na nilang lahat Nauna na. So nakita doon sa isinabmit na SALN ni Mayor. Oo. Na hindi nakalagay doon. Siguradong wala hindi rin. nakalagay doon. Oo. Hindi, parang yan ang inamin kung nakalagay doon. Sabi nga niya, hindi totoo Kaya malalaman natin niya maya-maya pag na-contact na natin si Senator. Kung ano ba yung mga nahalukay niya, no? Ganda yan. Manggagaling mismo sa kanya yung mga detalye. Na dokumento. Kung paano niya nakuha sa bangko. Di ba? Kasi matagal na intelligence officer naman yan si military intelligence officer. Nagbigay sa kaya kanya. Hindi naman niya ibubulgar yun. Diba? Kasi may karapatan ka namang protektahan yung source mo Saka walang bangko mag-ano nun. Maliban,
kung paano ang connection niya ron. Alam nyo, yung mga ganyan, di naman natin maiaalis sa eleksyon yan. At saka itong issue na ito, hindi na pinag-uusapan ngayon, katulad sa husgado. Ewan natin kung mai-invoke natin sa political season yung sinasabing burden of proof na sinasabi ng kampo ni Mayor Duterte. At saka nakakagulat dito, bakit sinasabi ngayon ni Mayor Duterte na na parang binabawi niya yung sa waiver, yung niya, yung hamon. Hindi hamon po. Na siya Yung call niya. Pumirma na nga siya actually ng kanyang waiver bakit parang umatras siya ngayon? At parang ayaw niya nang kilalanin. Pinawalang bisa na niya. Para bang nagkaroon ng expiration. Na-expire agad. Yung ating waiver. Oo nga pala, pinirmahan na niya dahil yung kay Binay. At sinasabi niya na hindi na lang, pahirapan ko na lang si Trillanes. Kasi si Mayor Rodrigo Duterte, ang isa sa hinangaan sa kanya ng tao. Base na rin po sa kanyang demonstration, nung maupo siya sa lamesa sa isang press conference, itinaas niya kanyang paa. At yan ang sapatos ko, nakikita ninyo. Hindi ito branded. Signature. At ako'y walang ganyang-ganyang hilig sa mga ganyan. Ako'y bahay ko lang ito. Pinakikita nga sa mga Facebook, di ba? Na nakatira lang siya sa bungalow. Humanga ang tao. Dahil ito pala'y bukod sa matapang na leader, simple lang. Sa kabila ng kanyang ganyan, simple lang siyang mamuhay, hindi siya mandurukot at magnanakaw. Ngayon po, siyempre, dun humanga ang taong bayan. Kasi si Binay nun, pinagpapaliwanag sa bank account niya rin. Ayaw magpaliwanag ni Binay. Ngayon na lang niya ginugulat yung iba, pumirma tayo sa waiver. Puro pumirma tayo, hindi ka naman nakapirma. Dapat mauna ka, di ba? Oo. Ito pumirma na ako, pirma din kayo. Dapat gano'n. Yan, di ba? Puro ganon. Pagkatapos, itong publiko naman, pag si Binay ang dapat na pumirma o kukwestiyonin sa bank account, pabor sila. At pag hindi pumirma si Binay, galit sila. Pagka kay Duterte ba, pareho ba treatment natin? Pumirma na nga, tapos binawi pa Anong reaction? Hindi, ibig ko sabihin, si Binay lang ba dapat? Pag kay Binay lang ba, tama na pagpaliwanagin natin siya sa kanyang bank account? Ang batas para sa lahat yan. Dapat ang requirement mo sa pagpili ng iboboto mo para sa lahat. Hindi yung selective. Compartmentalize, Mga kaibigan, hindi yung dinidisenyo mo ang qualification sa gusto mo lang na kandidato. Hindi pwede yun. Dapat sa lahat, kung ano requirement natin sa presidential, dapat lahat sila dadaan sa proseso. Katulad niyan, medyo mabigat po ito. Itong binitawan na ito ni Senator Antonio Trillanes. Dahil may bank account number Paano ngayon natin masasabing yan paninira lang? Hindi pwedeng ganun lang, di ba? Kasi kung paninira lang yan, parurusahan, after election mo na parusahan, pero paliwanag muna natin. Di ba? Kung paano. Kasi wala ka ng panahon para magdemanda, magganito, eleksyon Saka diba? hindi mo na mababawi yung salain mo. Sinabmit mo na. Pwede mo bang amyendahan yun? Oo. Hindi na ilalagay dun yun, siyempre. Pag nasubmit na. Bueno, mga kaibigan, sandali lamang ito muna, pakinggan natin. What can you say in 1 minute?
BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic, and that. It's 9:30 BBC Minute. This is still a development. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan sa Maynila po naman. Isa na namang drug lord ang di umano drug lord na nahuli ng mga otoridad nung isang araw, nung isang gabi. Ito ang nahulihan ng ilang kilo ito, ang dami nito. 45 million worth of shabu. 45 kilos. Hindi, 45 million worth of shabu ang nahuli, mga kaibigan. Sa isang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group, na-aresto po itong Chekwa, ang pangalan si Norman Hung. Ayan, napanood ko ito sa TV kagabi. Tinatanggi niya na hindi raw totoo yan. Pero pag tinignan mo siya, naninigas yung panga Positive. Doon pa lang mga kaibigan kapanipaniwalang kanya ito Ayan, hinuli. Ang humuli ho rito si IDG, National Capital Region, na pinamumunuan po ni Senior Superintendent Ronald Lee. Ayan, Ayun po dito sa balita. Ito ho, mga kaibigan, ang sabi ni Superintendent Ronald Lee, yung hepe ng CIDG NCR. Alam ba ninyo kung ano sinabi niya? Naging statement niya sa media tungkol sa pagkakahuli dito kay Wang. Ito ang sabi niya ito daw si Wang, panlimang Chinese na naaresto for illegal drugs sa Maynila ngayong taon. Anong buwan lang tayo ngayon? Abril. Simula Enero. Nag-a-average na isang drug lord isang buwan, ganon? This year, at itinataya na ang halaga ng shabu na nahuli dito sa mga naarestong ito, 200 million, sabi ni Lee, yung hepe ng CIDG. Marami daw Chinese na nakabase sa Maynila. Ayan po pero nag-ooperate sila kung saan sa ibang lugar. Halimbawa na raw yung 180 million drug bust sa Valenzuela noong January. Tignan ninyo, pero sa Maynila ang base. Inulit na naman Doon ang galing sa Maynila. Inulit na naman po, mga kaibigan, yung statement ng PNP na lumabas ng ilang buwan na nakakaraan, na sinabing itong Maynila nga po ay sentro na ngayon ng illegal drugs. Yan po. Ito sabi ni Superintendent Lee, the members of the Manila Police District Anti-Drug Unit should be vigilant. Expand their horizons. Ano ibig sabihin nun? Kumbaga sa sinabi na yung liga ng mga broadcaster hindi credible kamukha ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ganon din po ito. Isang kahulugan yan, ibig sabihin, hindi kayo kumikilos. Diplomatic lang should be vigilant. Sabi kayo, tamad kayo, hindi kayo kumikilos. Natutulog kayo sa pansitan, pakaang-kaang, inutil.
Yun ang ibig sabihin po, mga kaibigan. Masakit yun. Ibig sabihin, baka hindi nyo pa rin nakukuha ang mensahe. Na ang mensahe, hindi lang yun. Maaaring kasabwat kayo. Yun ang kahulugan. Kasabwat kayo. Kaya kayo, nagtatamad-tamarang kunyari at kayo'y bulag kunyari, dahil sa may alam kayo talaga dyan. At dyan kayo kumukuha ng pabaon, General Nana. Ganun ba yun? Mga malapit kaibigan. Malapit na mag-retiro yan, ano? Panay na nga. Kaya panay na eh. Ang retirement nito, September eh. Malapit na. Ah, Dapat yan, naka-terminal leave na yan, 6 months before eh. dapat nung Marso pa. Marso pa, ano na ito eh. Pahinga na. Doon na, nirecall na sa karami para ayusin na niya ang kanyang mga papeles, sa kanyang in preparation, sa pagsapit ng kanyang retirement date, no? Sa date ng kanyang retirement. 56 years mga kaibigan, ito pong si General Nana, panay ang pasasa, ha? At talagang napakalaki ng pabaon nito, sa sinasabing ito ng NCRPO, lumalabas na ang pabaon ni General Nana galing sa droga. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Bueno, mga kaibigan, wala pa, no? Hindi natin makakontak pa. Yung opisina. Sumagot na yun eh. Umuukay na eh. Di ba? Para makausap natin sana eh. Kung ako naman na magpapaliwanag, hindi naman ako yung inaakusahan. Ba't ako magpapaliwanag? Masama namang ikuha ko ng paliwanag si Duterte. Hindi naman ako inassign para maging tagapagsalita ni Duterte. Kailangan si Duterte magpaliwanag. Ngayon naman, hindi ko rin masabi kung ano sasabihin ko. Ang masasabi ko lang, may bank account number eh. Sana kung wala. Ngayon, kung may bank account number, bakit hindi natin i-call kung talagang hindi totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes? Abay, madali lang naman yun eh. Yung pagpirma sa waiver, ano ba ang responsibilidad natin doon? Wala naman pananagutan yun dahil una, hindi yun. Pirma tayo sa waiver. Ang tingin ko dyan is a tactic nila Duterte, dilatory tactics. Kasi malapit na eleksyon eh. I-delay na lang nila, i-delay yan. Hanggang sa yun na. Abuti ng 7, hindi na pwede yan. Kaya paabuti na lang ng eleksyon yan. Meron naman sinasabi si Senator Miriam Defensor Santiago na may nag-offer daw sa kanya ng 300 million para siya mag-withdraw o umatras sa kanyang pagtakbo bilang presidente. Di ba yung inoperan malakas? Oo. Yan nga eh. Maglalabasan yung mga ganyan. Parang si Bongbong, kunyari malakas. Yung pala, yung survey, peke. Resulta ng survey pala, peke. Sabi ni SWS. Oo, hindi magandang pakinggan itong, yung sinasabi ni Senator Miriam Santiago. Parang pumapangit tayo dyan. Parang suntok sa buwan yan para bang nagpapaayos yata kayo. Nagpaparinig ba kayo? Oo nga. Nagbubulgar ba o nagpaparinig? Alin sa dalawa? Baka naman parinig yan. Kasi ang alam ho naming inooperan, siyempre yung malakas ka. O hindi ka man nangunguna, abay pumapang ilang ka. Di ba? Hindi yung kulelat. Imposible naman yung pinakakulelat, yun ang iyong aaregluhin. Siyempre, kung may aaregluhin ka, yung mga pumapangatlo, pumapangalawa. Ang sinasabi kasi niya. Kasi pag na-convert yung boto ng pangatlo, pangalawa, madadagdagan ka. Yun ang purpose mo ron eh. Ang sinasabi kasi niya,
pinapa-atras siya, tapos para i-endorso yung particular. Nako. Yun na nga. Kaya nga, ang aayusin ko kung ako magbabayad, yung pumapangalawa o pumapangatlo. Bakit? Madadagdagan ako ng boto. Yun nga yun eh. Mukhang malayo sa putok ng kanyon dahil pangkulela tayo eh. 2% nga, di ba? Oo. Baka bayaran pa kita para lang ituloy mo. Kasi bawas din yan doon sa kalabang ko eh. Di ba? It's the other way around. Yung purpose ng pera kung ako magbabayad. At hindi ganun kalaki. Tutulungan na lang kita. Sa pagpapagamot mo. Bigyan kita ng hindi naman ganyang kalakihan, ituloy mo lang. Huwag kang magwi-withdraw. Kasi yung makukuha mong boto, makakabawas doon sa iba yun eh. Hindi naman ako mababawasan eh. Yun ang magiging katwiran. Di ba? Kaya baliktad yung sinasabi ni binibigyan siya para i-endorso. Yung kung endorso mo yun, ilan porsyentong mahahatak mo? May bibigay mo. Yung bang halaga ng 300 million eh. Worth? Sulit ba? Susulit ba yun? Ibabayad kong 300 million sa posibleng butanteng mailipat sa akin kung ako ang mag-o-offer, mag-i-endorso o pai-endorso sa'yo. Hindi ba? Medyo may katatawanan itong balita. Ang sabi nga, ridiculous. Ridiculous, mga kaibigan. Crucial sa eleksyon. Pag isang linggo na lang, 10 araw yan, maglalabasan na yung mga ganyan. Alin? Yung mga balita, kiraan, malapit na si Amado nga gusto ko, aregluhin ko na rin Para? Ituloy niya lang yan. Yung kanyang pagtakbo. Oo. Di ba? Kasi malaking tulong yan. Nakakagawa siya ng paglilingkod sa bayan. Dahil nababawasan niya ng boto si Erap. Sus Mario. Excuse me po. Mga kaibigan, nababawasan kasi sila magkasama dati. Ngayon, kinakampanya niya na matalo si Erap. Kasi nga, kandidato siya. Di ba? Kaya kung ako, may aayusin, ganun ang pag-ayos. Sabagat, tuloy mo yan, yung kalokohan mo. Imbis sa paatrasin, patutuloy. Ngayon, mga kaibigan, mamaya-maya, pag-uusapan natin ulit yung Maynila, sa aming pagbabalik, ha? Wag po kayong aalis. Mga kababayan, huwag kang maingay, ha? Sa pamumuno sa paglaban sa krimen, sa pagtulong sa kapwa, sa pangunguna sa Kongreso, hinog na tayo. Ako po si Samuel Sir Chief Pagdilaw, pulis, abogado, mambabatas, reporting for duty. Iboto sa Senado, numero 38, Samuel Sir Chief Pagdilaw. Ako si Mayor Duterte, ug naghangyo kaninyong tanan nga iboto ninyo sa Senado, Senador Francis Tolentino. Tolentino, Senador, number 47. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan, at ano yung pinag-usapan natin kanina? Si Miriam. Si Ate Miriam. Si Amado. Wala na yan Si Amado. Kawawa naman. Saya, pero kung si Tita Miriam, malakas pa yan, may paglalagyan sila. Ang naka-apekto sa pagtakbo ngayon ni Senador Miriam Defensor Santiago, yung kanyang karamdaman
Kasi nalaman ng publiko eh. At saka nakita naman eh. Yung kanyang kalusugan eh, nababakas talaga. Pero kung alam mo kung hindi siya nagkaroon ng karamdaman, siya na ang pinakaano rito eh. Qualified. Katanggap-tanggap na kandidato eh. Sa mga naglalaban ngayon eh. Hindi ba? Kasi pagpipilian ang problema lang natin eh. Kulang eh. Sabi ko nga pinanukala natin nung 3 taon na nakakaraan eh. Villar, Duterte sana eh. Hindi, sabi nila may issue kay Villar kaya natalo yan. Hindi. Ang totoo, kaya natalo si Villar nung nakaraang eleksyon, hindi niya akalaing mamamatay si Mrs. Cory Aquino. Sobra lakas niya eh. Simulat, umpisa pa lang ng kampanya eh. Talaga number 1 si Villar sa lahat ng survey. Nabili niya lahat eh. Di ba? Yung survey nga, advance eh. Dinudukot lang sa bag eh. Advance yung survey eh. Sa kanya, hawak niya na yung survey. Matagal pa sa labas ng survey. Meron na siyang hawak. Yun ang labas ng labas. Alam nyo, meron sinasabing divine intervention. Yun ang naging dahilan. Bakit nabago kapalaran ni Villar? Hindi eh. May issue kay Villar noon nang inaungaw ni Lacson, hanggang ngaw lang naman yan si Lacson eh. Ang nagpo-prosper. Ano sinabi? Yung C5 at taga. Yung C5 extension. Kung ikukumpara mo sa sumabog na issue ngayon, itong nakaraan, yung nagpakulong dyan kay Jinggoy, kasama si Enriling may kaso ngayon, di ba? Nakalalaya lang, piyansado lang. Si Bong Revilla, kay Napoles. Ang kaibano nung kay Villar, meron home project talaga yun. Hindi siya ghost. Hindi multo yun. Yung mga pidap, tandaan ninyo, yan yung mga pork barrel, pera ng taong bayang kinuha, wala namang katumbas na proyekto. Wala kang makikita. Hindi katulad nung kay Villar, pinapakinabangan ngayon. Yung C5 at taga na tinawag ni Pampilo Lacson. Ang problema, ang issue doon makikinabang yung mga subdivision ni Villar. Ibig mo nga, tinamaan dinaan. Wala tayong magagawa. Yung mga subdivision, kailangan mo rin bayaran naman yung tinamaan. Magpagawa rin ng gobyerno ng karsada para magkaroon din ng mga dadaanan para sa mga subdivision itatayo. Ganon din naman yun eh. Kahit naman hindi si Villar ang nagpatay. Ang may-ari nung, ganon din yun eh. Magbabayad pa rin. At saka, ang gobyerno, kahit sino naman, magpapagawa pa rin. Nakakatulong yung malaki ang binawas sa trapiko. Nagkaroon ng mga alternative route ngayon sa Parañaque, Las Piñas. Meron ka ngayong ibang lalagusan. Hindi ka mukha nun eh. Isa lang ang dadaanan mo dyan eh. Kaya ilang oras noon bago makarating sa pupuntahan pag diyan ka At saka in fairness may mga bago na naman na buksang karsada. Si Incha Villar na nakaupo, di ba? Oo. May mga bago ngayon, kamukha yung papunta ng BF Homes. Kasi yung BF Homes na yan, pag dumaan ka dyan, lahat na ng subdivision, pwede mo nang labasan dyan dahil meron nga sila dyan, yung friendship gate. Sticker. Lahat ng nasasakop ng mga subdivision sa Parañaque at Las Piñas, pwede kang dumaan doon. Na kahit hindi ka residente. Basta meron ka nung sticker. Makakadaan ka sa lahat ng subdivision. Meron naman eh. Hindi ba? Ang masama, yung kila Napoles. Kaya si Villar, kung tumakbo ngayon, nadagdagan tayo ng choice. Ewan ko kung anong naging dahilan at ayaw na. Mukhang mukhang sumurrender na talaga. Ayaw na sa politika, yung anak na lang sa kaya asawa. Pero ako naniniwala kung si Villar tumakbo ngayon. May chance siya ngayon ang manalong presidente.
maniniwala ka doon sa publisher na matigas ang dila, bobo pa. Hindi naman marunong talaga yun. Bobo yun eh. Tumatakbo pa nga mayor ngayon eh. Wala namang alam yun eh. Kung ano narinig nun, yun ang pinagsusulat nun sa column niya. Tsaka kung walang magte-text doon, walang maiko-column yun. Mga kaibigan, di ba? Tapos nanloloko pa, tumakbo ron sa Santa Fe Romblon. Kasi dito sa Maynila, marami siyang pinagkakautangan. Paano ka mananalo kung marami ka utang? Nagtatago ka sa mga pinagkakautangan mo. At gusto mo makabayad, siguro, ang nakita mong paraan, tumakbo sa politika. Abay, masama yata yun. Hindi maganda, di ba? Mahirap na lugar pa yung... Natalo ka sa sugal. Nalulung kayong mag-asawa sa sugal. Pati papel ng may papel, ninanakaw natin. Makapaglabas lang kayo ng dyaryo. Pati kita ng illegal terminal, kinukuha natin. Pati column ko, tatanggalin mo para makakuha ka lang ng pondo sa kalaban ni ERAP. Di naibenta mo ngayon ako. Alam mo, nung araw, kay Miriam, nung araw ng eleksyon na ang naglaban, si Garcia at si Macapagal, may isa pang kandidato noon. Tatlo sila? Tatlo. Si Rogelio de la Rosa. Oo. Okay. Yung artista yan, Oo. Popular yun, senador yun. Tsaka ang ganda lalaki noon. Senador siya nung tumakbo siya noon. Di, kampanya. Oo. Dumating ang panahon, umatras itong si Rogelio. Alam mo kung nanalo si Garcia, kung hindi umatras yun, panalo si si Garcia. Ibig sabihin, si Garcia, dahil Bisaya yan eh. Tsaka Mindanao ang baluarte niyan. Natalo siya nung umatras si Rogelio. Kasi si Rogelio noon, taga Pampanga rin. Si Macapagal, taga Pampanga. So, hahati yung boto. Sabihin, iisa baluarte nila eh. Luzon, Maynila, yan buong Luzon. Kaya dumating ang panahon eh, ang ginawa nitong si Rogelio, bigla umatras. Ang naging chismis, binigyan ng 2 milyon. Yan, pwede nung araw. Pero ngayon, hindi pwede sa dami naglalaban. Yan ang nangyari yan. Yun, history yun eh. Kaya ito, hindi logical yung sinasabi ngayon ni Senator Santiago, no? At walang magbibigay ng galon. 300 million. Masyadong... Tsaka, buti kung umpisa pa lang ng maniniwala ako kung umpisa pa lang to ng Hindi, kasi ng eleksyon eh. Sabi ko nga sa'yo, ng kampanya eh. Pagka-eleksyon, yung ganyang mga araw, yun 2 weeks before. Andyan na ang sari-saring mga taktika. Andyan na yung makakarinig ang thesis, umatras na si o namatay na si ganito. Ano mangyayari yan, ha? Alam mo, 1 day before, 2 days before, may kakalat na chismis. Ganyan yan, lahat ng taktika, nangyayari yan pagka-eleksyon. Ano ba sabi pala nung COMELEC, maiba tayo? Kasi yung iba palang dapat na pwedeng bumoto na pabobotohin dun sa mall, napadala na nila ng sulat eh. So, paano ngayon yan? Susulatan nila uli? Hindi na yung siguro, mga tao? At least alam na nabo-broadcast naman, alalagay sa dyaryo. Hindi eh. Kung halimbawang nasa mga malalayong lugar naman. Sabihin, yan magkakaroon lang mga announcement yan. Total 10 days before naman election pa. Kaya, alam mo, napansin ko dyan sa urong sulong. Parang biglang umaatras. Plinano, umatras. Kamukha sa mga uniforme, di ba? Oo. Dapat sana yung ibig ko sabihin, parang maraming panahon yung naaaksaya ng COMELEC sa mga preparasyon na hindi naman urgent, di ba? Hindi mo naman masisisi ang COMELEC. Alam mo naman, ang mga Pilipino, maraming kontrabida Kahit anong ganda ng panukala mo, gusto mo,
O kaya patutupad na may kokontra dyan. Oo, tapos sigurado. Meron pang balita kahapon na meron daw na mga lugar na yung mga kandidato yung nagpapa-imprenta na raw ng peking voters receipt. Oo. Saan naman nila gagamitin yun? Hindi mo nga pwedeng ilabas eh. Diba? Ano yun? Sabi, mamimeki ka, kunyari, naipuslit mo. Yan, mangyayari yan sa mga remote area. Yung mga hindi nakakaunawa. At yan, mangyayari yan sa mga local position. Kasi, pag national, hindi para mamili ka dun lang sa resibo. Nationwide yan eh. Hindi, ako halimbawa ganito, may naisip ako dyan eh. Pwede rin kasing gawing taktika yan para manggulo. Kasi ang gagamiting papel, thermal paper din. Di ba? Kasabihin ng bawa, switching. Para makapanggulo. Halimbawa, hindi naman yan binoto ko eh. Ito yung binoto ko, yung pala dala niya yung Meron ng Comelec dyan. Kasi sabi ng Comelec, meron mga CCTV dyan, yung gano'ng mga manggugulo, kasi nasa omnibus election code yan. Hindi ka pwedeng gumawa ng gano'ng klaseng gulo. Interruption. Yun, ma-check yun. Ang mahirap, doon sa Samar, halimbawa, sa isang baryo doon, na isang bundok, na eskwela maliit, doon mangyayari yan. Yung bilihan na ganyan. Pero dito sa Metro Manila, mahirap mangyari yan eh. Andito media, nakasentro, kumpleto sa equipment ang Comelec. Yan ang sinasabi natin. Hindi, ang sinasabi ko lang doon, yung makukos nilang delay. Doon sa Actually yan, delay yan. Tama ang Comelec. Alam mo ba yung pag-i-ising niya ng resibong yan? Malaking delay ang ibibigay niyan. Wala batas eh. Wala kang magagawa. Desisyon eh. Wag lang sanang gamitin naman sa yung switching, yung voters receipt na peke na pinai-imprenta raw ng mga politiko. Halimbawa, ako si Binay, gusto ko ma-delay yan. Di ba? Kasi pag nagkaroon ng aberya, ang magiging suma total niyan, failure of elections, di ba? Alin? Yung kasi may balita kagabi na may nagpapa-imprenta na ng peking voters receipt na pwedeng i-switch ng mga botante para manggulo ba, mag-create ng delay dun sa botohan. Tsaka yung nabanggit na ba natin yung tungkol sa mall na hindi itutuloy? Dapat lang talaga yun. Tama yun. Sinabi natin. Kasi nga, pero hindi napakinggan dito sa radyo dahil sa TV lang tayo kanina. Ang tama talaga yun, wag ituloy. Noong ko pa sinasabi yun, kasi ang problema ron, hindi lamang nilalabag nila yung batas dun sa number of days na dapat yung preparasyon. Ang preparasyon nun, hindi yung kung kailan malapit na. Ang nakalagay daw sa batas yun, sabi ni Larrazabal, yung dating commissioner. Mabuti, niya yun hinabol niya yun Kasi po, mga kaibigan, ang isa doon, bawal di ba sa eleksyon yung mga pamigay-pamigay, pakain-pakain. Pero, kung lalo na, kung nasa mall mo gagawin ng eleksyon, sino pa makakaawat na gawin nila yung mga ganong bagay na ipinagbabawal sa batas? May mga restaurant din. Bukas yung mall May mga, ang daming restaurant doon, ang daming tindahan doon. Pwede nilang kausapin ng isang kandidato na bago o after kang bumoto, dadaan ka sa isang lugar doon. Siyempre, sa pagkatapos na yon, hindi sa una nila gagawin yon. Dahil halimbawa, kung tindahan ng mga kung ano-ano yan, may mga dole-outs na ibibigay, pagkatapos pwede ka pang suklian. Hindi ka naman bumibili, may sukli ka pa. May nagbayad, may sukli ka pa. O kaya, sa mga kainan dyan, doon kayo didiretso, kakain ka ng libre doon, nakahanda na kakainin mo ro. Pagkatapos, merong magbibigay sa iyo ng sukli, yung waitress, bibigyan ka ng sukli. Hindi ka nga nagbayad, may sukli ka pa na 1,000. O kaya 500, 1,005, ganyan po mga kaibigan. Sino makapagbabawal nun?
Yung ba kayang i-monitor ng ng COMELEC? Alam nga naman, lagyan nila ng CCTV lahat yung kung yun nga commercial establishments doon. Kung yun nga lang pamimigay ni ERAP ng tablet sa mga teacher, di nyo na-monitor nyo na nga eh. Hindi nyo inaksyonan. Wala pa kayong ginawa. Araw-araw namimigay. Sila dyan sa Maynila. Pagpapatawag sa mga teacher hindi nyo na-aksyonan. Yung pa, eleksyon na yun, abalang-abala kayong lahat, may ginagawa kayong lahat. Di ba? Mamomonitor nyo. Wala yun. Masama yun. Lokohan na yun. Yung gawin niyan sa mall, hindi tama yun. Nagmamagaling lang yun si Makalintal. Hindi naman talaga magaling yun eh. Daldal, no? Ano masasabi niya ngayon? Siya nagpanukala niyan. Pero labag pala sa batas. Sabi ni Commissioner Lara Sabal. Kaya hindi maging chairman ng COMELEC yan eh. Si Makalintal. Hindi ba isa yan sa mga nag-apply na maging commissioner ng COMELEC? Yun. Hindi siya napili. Kaya po mga kaibigan, mabuti naman at hindi itinuloy yan ng Commission on Election. May bagong Pilipino. Naniniwala sa pagbabago. May malasakit sa Pilipinas at umaasa sa magandang bukas. Sila ang Pinoy Millennials. Millennials. Halos 26 milyong millennials ang tutulong sa pagsulong ng Pilipinas. Let me help you make your dreams come true with more jobs and better opportunities. The future of the Philippines. Millennials. Trabaho na tayo. Wow. Bueno, mga kaibigan, sino ba ito si Egay Irice? Asa na ba ngayon ito? Sa Caloocan pa rin. Yan. Spokesman ng liberal. Hindi na. Hindi, si Barry Gutierrez na yun Hindi na siya nagsasalita. Kasi kandidato na siya. Kandidato ba? Oo, balita ko. Habang nagsasalita yan, para kang kumuha ng pala eh. Para siya naguhukay eh. Pag yan na naging spokesman mo, tagapaghukay mo eh. Para ka mabaon. Mali-mali, Kandidato yata ulit ito na Congressman. Tolongesman sa Caloocan, ngayon, kumusta na kaya yung kaso nito sa PIDAP? Wala pa rin, no? Meron din yan eh. Nawala na yung kay Napoles. Diba? Tsaka yan si Egay Irice. Ang dami pa. Alam nyo, nung una yan, baka hindi nyo lang kilala kung sino yan, si Egay Irice. Una pang tumakbo yan, kilala ko na yan eh. Konsyal, tinakbuhan niya nung una. At nung bandang huli, isipin mo, nakabangon nito. Kadidikit nito sa Liberal Party. Alam mo ba nakabangon yan? Yun nga, yung mining, di ba? Yan ang naging negosyo niya. Samantalang, bagsak na yan eh. Dati, bagsak na yan nung nawala sa pwesto yan. Nanlilimahi dyan, nakita ko yan eh. Wala na nga pansustento dun sa kabit niya na singer. Kapanganganak lang nung singer na kabit niya. Nakita ko yan dun sa Cafe de Malate. Mga kaibigan, kasama ko pa nun si Jerry Yap, tsaka yung tumatakbong mayor na gago ngayon sa Santa Fe. Mga kaibigan, Santa Fe Romblon, na nanlolo ko ron, ngayon, tinuro ko kay Jerry, hindi niya pa nga kilala kung sino yan eh. Sabi ko, nako, yun si Egay Irice, may kasama. Sabi ko, sino yun? Yung kasama, pala, singer. Yung singer na yun, kapapanganak lang, Hindi yung, hindi sanggol na singer. Nagsilang ng sanggol. Diba? Natawa ako dun. Ipinapasok niya. Baka hindi nabinat si singer. Yun na nga, gagawin ba yung kundi talagang mahigpit ang pangangailangan nila, hirap na hirap sa buhay. At kitang-kita mo panlilimaid nung batiin ko na parang napahiya eh. Hindi malaman kung anong iwas ang gagawin eh. Aba, ngayon. Sa kahiyan. Aba, ngayon eh. Lintik ang
ano tawag dito? Paandar nun. Hindi, yung kanyang ano tawag dito? Self-confidence. Ano na yun? Nabuhay eh. Oo. Yung kanyang self-confidence eh. Tingala na yun, walang lakad. Matigas na naman ang leg eh, ha? Paano? Lagi naka-almiro lang kwelyo. Ha? Mga kaibigan, ayan. Alam mo naman dyan sa Caloocan eh, madaling maloko mga tao dyan. Ito yung si Echeverry. Tumatakbo na naman dyan. Mahina daw. Ha? Mahina. Walang panalo. Hindi, believe ka rin dito. Kasi incumbent congressman yan, ba't bumabalik na mayor? Kasi walang pork barrel eh. Ha? Wala nang pondo si... kasi nga naman, yung mayor si Echeverry, ang laki ng sustento na kukuha ni Marjorie Barreto. Sipin mo si Marjorie, nagkaroon ng mansion dyan, no? Sa Kwan, no? Sa Commonwealth. Sa Fairview? Dyan, yung malapit-lapit dyan sa Kwan. Sa Antonio Heights ba yan? Sa Don Antonio. Ayan, Don Antonio yun. Ayan. Ngayon sinasabi lang ho natin, isa pang kawawa yung Caloocan na yan. Oo, ang laki-laking syudad. Pangalawa sa pinakamalaking syudad dyan sa Metro Manila next to Quezon City. Ang labanan pero hindi ganun kaunlad. Labanan ng mga wala kang itulak sipain. Magandang syudad yan. Ang laki. Dati lang sakop pang Quezon City dyan eh. Wala kang itulak sipain. Ang naglalaban-laban, yan po, Erice. Naku. Echeverry, Malapitan. Si Malapitan na hindi naman malapitan. Dapat ito malayuan eh. Vice Mayor naman, yung Maka Asistio, anak ni Asistio yun. Ay, okay naman yun. Tahimik naman yun eh. Na tao yun. Hindi naman nagpapayaman din yun. Kilala ko yun. Yung Maka. Makamasa naman yun. Okay. Meron ding yata, si Malonzo yung anak din yata kumakandidato. Wala. Councilor. Wala na, Malonzo. Si Malonzo nung bandang huli naging malansa eh. O pagkatapos niya maging mayor, wala na. Walang nakakabalik dyan. Pag natalo ka dyan sa Caloocan, hindi ka na makakabalik. History yan eh. Malonzo, Asistio. Si Echeverry, hindi makakabalik yan. Hindi, si Echeverry ang natalo yung anak eh. Hindi nga, itong balik lang to, hindi siya makakabalik. Kasi natapos niya yung term niya. Ano ba pinito ni Echeverry? Yun nga, Echeverry. Ang first name niya is Recom. Hindi, may apelido yan eh. Ano? Very rich. Echeverry, very rich. Malakas magsugal daw yan, Malapitan. Pareho naman yan. Ay, mga manunugan. Si Malapitan talagang kuwan yan. High roller? Hindi naman. Kikita namin yan sa di ba? Laging nakapula, maliit na tao. Si Resource World. Si Malapitan. Pero hindi mo matagpuan yan. Iniiba mo naman yung lugar eh. Hindi naman dun eh. Para maligaw dyan. Baka makita eh. Sa Soler. Sa Soler. Sa Soler? Nung bago yung Soler. Nung bago. Kasi nung bago yun, doon lang kami napunta ron eh. Oo. Nung medyo mga isang taon na, hindi na kami nagpupunta. Luma na eh. Luma na. Doon lang lagi sa bago. Pambago lang yan si Peter. Alam mo ka, kami, panlangit. Ito basahin natin to, tekso. Maipaliwanag niyo po sana na malaki ang problema natin. Una, sa klase ng masa na meron tayo. At sa tamang pagpapatupad ng batas sa iilang politiko. Ayan. Salamat po. Anong gusto niyo ipaliwanag natin dun sa problema natin sa masa? Masama. Yung mga bulag, yung mga panatiko, nagagalit pagka biabatikusin mo yung kursunada nila. Yun nga kasi biglang dumami marunong eh. Ngayon, biglang dumami marunong. Kaya pabagsak ang bansa natin. Dahil masyado nang marami marunong. Baliktad Imbis na pag dumami marunong, umangat mga kaibigan. Kaya mag-ingat lang tayo. Kasi ito kami nananawagan, ayaw natin na tayo
magkasama-samaan ang loob dahil pare-pareho naman tayong mamamayan. Unang-una, sino man ang manalong kandidato, hindi naman tayo mauupo na mga manager ng custom, ng airport, para makapagnakaw kayo. Hindi naman kayo ganun hindi naman kayo magiging immigration commissioner. Hingigration, O kaya magiging cabinet member. Mari makapag-sip-sip yung iba dyan. Yung iba lang. Mangilan-ngilan. Oo, pero tayo, wala tayong karapatang maglaban-laban. Politika lang ito. Ito'y eleksyon, isang araw lang. Kung hindi manalo yung napili nating kandidato, at dahil sa talo hindi naman dahil sa hindi siya ang tamang manalo, di ba? Wala tayong magagawa ro, eleksyon nga po ito Kaya nga hindi mo pwedeng ipagpilitan sa iba na ito ang dapat na iboto mo. Wala kang karapatang ganun Kasi, mga kaibigan, sino man ang maupo, ang dapat na asahan natin lahat, maglingkod sila sa buong mamamayan. Hindi yung sa bumoto lang sa kanila, at sa hindi bumoto sa kanila, hindi sila maglilingkod. Hindi ganun yun. Wala tayong karapatang mag-away-away. Katulad sa ibang bansa, pagkatas ng eleksyon, tigil na lahat. Wala nang kantsawa. Wala yan mga kaibigan. Wala tayong mapapala dyan Hindi naman yung pakikinabangan sa bandang ulian. Ang masama niyan, baka pag nanalo yung gusto mong kandidato, ikaw pa unang maging biktima nung kanyang mga paggagagawin sa gobyerno. Yun ang masakit nun. At ako, pipili ako ng kandidatong iboboto ko, hindi dahil sa mananalo siya. Manalo siya o matalo siya, yun ang pipiliin kong kandidato, yung gusto kong iboto. Bakit? Hindi ko nakasalanan kung matalo siya Ang importante sa akin, para sa akin, tama ang pinili kong kandidato. Alangan naman si Erap nagpayaman at lahat, piliin mo pa. Yun ang mali ka na, hindi ba? Eto magbasa tayo ng ibang mga text dito. Pakibaba ba tumataas na ganun? Pakibaba. Baba mo pa. Yan, ulitin natin. Ito kay Marvin Kapili ng Manugit, sabi, ipinagyabang daw, wag sanang ipagyabang ni Joel Bulsanueva ang TESDA. Sa kampanya, kahit na wala pa siya dyan, marami nang natulungan at obligasyon ng gobyerno pag-aralin ng vocational mga mahirap na kabataan. Salamat. Sabi ni Marvin Kapili, ito si Bulsanueva kung tawagin yung sarili, TESDA man Kala mo kanya yung TESDA, no? Kala mo ba siya kala mo ba negosyo nila yun na itinayo niya, nagkaroon ng TESDA, gago. Dati na yan di ba NMYC yan nung araw? National Manpower and Youth Council yung panahon ni Marcos, no? Meron pa nga palang yung palang si Juan ngayon, si Tolentino, may bagong commercial sila ni Chris, Ay, meron? Ito raw ang inaasahan ng kanilang pamilya, naaasahan daw kahit na noon. Abay, Chris, ang gobyerno hindi pampamilya. Hindi pampamilya yan. At saka ang tawag niya, tulong Tino. Kung sa bagay, pareho sila. Tulong Chris, tsaka tulong Tino. Tulo ni Tino. Ay, naku. Tulong Tino. Yung commercial, itataas yung kamay niya, maiyak-iyak no? Kasi meron tulong Chris. Tulong Chris, tulong Tino. Ayun po mga kaibigan. Patuloy talagang magiging kawawa itong bansa natin kung patuloy din ang karamihan dito sa pagiging lunod sa mga maling paniniwala at pananatili din sa pagiging busabos ng mga isipan. Kaya naman kung magpapatuloy talaga ang ganito, tunay na magiging patapon talaga itong pinakakawawang bansa natin na lagi na lamang biktima at talunan sa mga walang hiya at kawalang hiyaan. Maraming salamat po, sabi ni Katropang Donald Nantondo. Good day, Kuya Percy at mga kasama, hanga po kami sa tapang at paninindigan niyo, wala po kayo kinikilingan. Kahit sino, basta doon kayo sa tama. Saludo po kami sa inyo, sabi ni Jen ng Cavite. Good day, Kuya Percy, pakibati naman ang anak kong si Ever Buko sa kanyang pagtatapos sa kursong BS Math. Lim pa rin po tayo.
sabi ni Erning Buko. Binabati natin si Ever Buko. Congratulations. At ang kanyang mga magulang. Especially si Mang Erning Buko. Diyan sa Tondo yata yan eh. Bayan ko ay isa ang lahat. Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muli magpapaalam. Hanggang bukas mong muli, ito po si Rose Novenario. O naman si Peter Talastas. Sa pangalan po ni Atong Ma, kami po ay babalik bukas sa ganito ring oras at himpilan. Tabayanan po, susunod na si Melchor Balawas. Sa kanya pong mga pagbabalita, susundan po yan ang programang Shalala and Friends. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat. Magandang yumaga, Francis Tolentino. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Bayan. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated.